Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa bagong kaalaman na para po sa inyo. Kung isa po kayong SSS survivor at dependent pensioner, ang video na ito ay para po sa inyo. Dahil ito po ay may kinalaman sa inyong AKOP compliance, at dahil isa sa mga requirement po ngayon ay ang pagkakaroon ng SSS number, dahil kung wala po ito ay may reject po ang inyong AKOP. At pwedeng ma-hold ang ating pensyon. Paano nga ba kumuha ng SSS number? Paano kung hindi na kayang magpunta pa sa SSS branch? Paano kung hindi alam kung ano ang gagawin? Ang lahat ng yan ay ating ituturo po sa inyo ng mas mabilis at mas maiintindihan po natin. But bago po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioner. At please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa po ang makaalam kung paano makakuha ng SSS number. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. The latest news. To all SSS survivor at dependent pensioners. Dapat alam mo to. Paano nga ba makakuha ng SSS number para sa AKOP compliance? Bagong requirement ni SSS, paano ang dapat gawin? Ang steps-by-steps process alam niyo po ba na may bagong guidelines ang SSS pagdating sa AKOP compliance? Ayon sa Circular Number 2023-013 o ang revised guidelines ng Annual Confirmation of Pensioners, makikita po natin dito ang manner of compliance at requirements. At isa na nga sa nadagdag na requirements ay para sa lahat ng survivor pensioners at dependent pensioners na nasa 18 years old and above. O ang mga incapacitated pensioners ay required na po na mag-provide ng SSS number sa pag-comply ng kanilang AKOP. At ito nga po ay makukuha po natin through online access sa SSS website account. Kaya't sa mga hindi pa po nakakakuha o hindi alam kung paano kumuha ng kanilang SSS number ay sundan nyo lang po ang aking ituturo sa inyo. Paano nga ba ang pagkuha ng SSS number? Ang steps-by-steps process, ang una po nating gagawin ay open lang po ang ating Google Chrome apps at itype lang sa search button ang Apply SSS number online. May dalawang option po na makikita po natin na pwedeng piliin at same lang din po ito. Once na-click nyo na po yan, lalabas ang link para sa Apply for SSS number, i-click lang po natin ito. At mapupunta po tayo sa steps by step. Guys, basahin lang po muna natin ito para sa instructions ni SSS, then click start. Ang una po nating gagawin is fill-upan online ang mga impormasyon patungkol sa ating pangalan, date of birth at dapat ay may active email address po tayo. If wala po kayo ay pwede po nating gamitin ang email address ng ating mga anak o apo. Dahil dito po ipapadala ni SSS ang confirmation email at link na gagamitin natin to proceed with the application. Ang next natin ay ang security, click lang ang I am not a robot, then click lang ang I certify that all information is true and correct, then click submit. Ang next step po natin ay i-open lang po natin ang ating email para sa link confirmation na binigay ni SSS. I-click lang po natin ang link to proceed with the application process. At lalabas na ang form na need natin fill-upan. Una na dito ang ating basic information tulad ng ating sex, mother's maiden name if babae po ang survivor, TIN number if meron, iwan lang kung wala. Ang next steps ay ang contact information. Kailangan po nating maglagay ng ating active mobile number at landline if meron. Next ay ang ating home address. I-check lang if nasa Metro Manila po kayo or province. If province, click lang natin ang ating province, then select cities at barangay. At fill-upan ang complete home address po natin. Ang sumunod ay ang purpose of registration. May mga choices po dito na pagpipilian natin. And since isa po tayong survivor o dependent pensioner, ang piliin po natin ay ang claimant at i-click lang ang box button to certify that I am the claimant or beneficiary and the purpose of this registration is for the issuance of SSS number, then click next. Paalaala lang po. Huwag po nating piliin ang survivor pensioner. Since pwede rin naman po ito, ang problema lamang ay baka mahirapan po tayo sa registration ng ating SSS dahil kailangan po nating ilagay ang SSS number ng ating namayapang asawa, ang ating pension ATM pension account number, at ang ating bangko.
Unlike sa claimant, no need na ang mga impormasyon na yan at ito rin instructions sa atin ng mismong SSS nung ako po ay kumuha ng SSS number para sa aking ina at mabilis ko lang po itong nagawa. Ang next na po nating fifilapan ay ang social status. Since tayo ay isang survivor pensioner, piliin po natin ang widow, then nationality at religion. Then ang ating place of birth, piliin lang po natin ang city kung saan po tayo pinanganak, then click next. Ang sumunod ay ang ating beneficiaries. Need po natin ilagay ang pangalan ng ating ama at ina, at pangalan at birthdate ng inyong mga anak at iba pang beneficiaries. Pagkatapos po nito, ay mapupunta na po tayo sa preferred user ID. Need po natin maglagay ng sarili po nating user ID na magagamit po natin para sa ating online registration. Ito po ay isang secret account na dapat kayo lang po ang nakakaalam o ang inyong guardian. Kailangan ay at least 8 to 20 characters, alphabetic at no special character, except underscore tulad ng nakikita nyo po sa inyong screen. Then ang ating height in centimeter at weight in kilos, then click next. Ang kasunod na po nito ay ang pag-upload na ng ating mga documents or ating valid IDs. May tatlong option po dito. Una, if may birth certificate po tayo, yan po ang ating piliin. Pangalawa, yung mga valid IDs na makikita nyo po under sa option B. If meron po kayo dyan, ay yan po ang ating piliin. At kung wala naman po option A at B, tignan po natin sa option C. If andun po yung choices na meron po kayo, ay yan po ang ating pipiliin para makapag-upload. Sa example po natin ay option C ang pinili po natin. Choose file kung ano ang soft copy na meron po tayo, tulad ng ATM card with cardholder's name at senior ID, then click submit. Make sure lang po na malinaw po ang pagkakakuha ng inyong mga IDs. At ang panghuli ay ang congratulatory messages ni SSS at dito makikita na po natin ang ating SSS number. Pwede na po natin itong i-download at i-print para sa ating kopya, tulad po nito. Yan po ang ating ilalagay sa ating AKOP compliance. Yes. May SSS number na po tayo, ang bilis lang at walang hassle sa pagpunta pa ng opisina. Kung may mga problema sa inyong pag-online ay pwede nyo pong i-comment para ma-guide ko po kayo kung paano ang gagawin. Ang ating channel ay isang tulay para makatulong din po sa lahat ng nagkakaproblema sa kanilang AKOP, pension at iba pa. That's it. Sana ay makatulong po ito sa lahat ng mga nagnanais kumuha ng kanilang SSS number na hindi na kailangan pang magpunta sa any SSS branch. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga bagong updates at impormasyon na para po sa inyo, especially po sa ating mga SSS members at senior citizens. Marami pong salamat and God bless everyone. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel.